Department of Migrant Workers nagbukas ng libo-libong mga oportunidad para sa mga nais maging marino. Ito ay sa dinaos na Mega Job Fair na bahagi ng pagdiriwang ng 25th National Maritime Week at 29th National Seafarers Day. Si Bien Manalo sa sentro ng balita. Nitong Enero lamang, umuwi ng Pilipinas si Jamie Reyes mula Dubai. Nagtrabaho siya bilang staff sa isang cleaning company sa loob ng mahigit 2 taon. Single mom si Jamie, kaya't kumayod siya ng husto para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang 2 anak. At nang malaman niyang may mega job fair ang Department of Migrant Workers, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon na mag-apply at magbaka sakali. Target ni Jamie ang mag-apply bilang yacht steward. Hindi kasi sapat yung sahod lang ng Pinas. Nag-iisip ka ng mas better na opportunity para sa family mo. Best option is mag-work muna abroad. Sobra po kaming nagpapasalamat sa DMW at may ganitong opportunity. Malaki pang tulong po ito para sa aming mga OFW. Isa lamang si Jamie sa libo-libong aplikanteng dumagsa sa mega job fair ng Department of Migrant Workers sa Pasay City. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 25th National Maritime Week at 29th National Seafarers Day. Mahigit 30 license manning agencies ang nakiisa sa job fair. Alok ang mahigit 3,000 trabaho sa maritime industry. Sa ating mga seafarers, mahal na seafarers at mga job applicants, makakasiguro kayo na patuloy nating serbisyo sa inyo dito sa bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo. Socio-economic transformation, ang pagpapalapit palalo ng serbisyo namin sa inyo. Hatid din ng ahensya ang pre-employment and anti-illegal recruitment orientation seminar, welfare and legal assistance at iba pang reintegration programs. Matatanda ang may nakahain ng Magna Carta of Filipino Seafarers sa Kongreso na layong proteksyonan ang mga Pilipinong mandaragata mula sa pagpasok sa maritime school hanggang sa makapagretiro sila sa kanilang propesyon. Magkakaroon ng karampatang announcement patungkol dito ang Office of the President and napipinto na rin ang seremonya ng signing, signing ceremony for this Magna Carta. Kaya ang 29 na taong gulang na si Kaiserman Lansing, labis din ang pasasalamat sa DMW dahil sa pagkakataong ibinigay sa mga tulad niyang nais muling makabalik sa dagat. Nag-apply ako dito, nagbabaka sakali na siyempre to fulfill my dream para sa pamilya. Salamat sa nag-organize, lalo sa nag-organize dito kasi maraming mga Pilipino yung nagnanais na makapagtrabaho sa lalong-lalo na dito sa dagat. Patuloy naman ang pagpapaigting ng ahensya sa kanilang welfare services na umaagapay sa mga distressed overseas Filipino workers. Katunayan, mayroong 2.8 billion pesos na action fund ang ahensya na ilalaan para sa legal, financial at medical assistance para sa mga seafarer na nangangailangan ng tulong. Sa huling tala ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA, ang Pilipinas ang kinikilala bilang world's main supplier ng sea-based workers simula pa noong 1987 na nagluklok sa bansa bilang manning capital of the world. Sa ngayon ay may mahigit 200,000 Filipino seafarers sa buong mundo na bumubuo sa mahigit 25% sa higit 1.5 milyon na marinos sa buong mundo. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.